bago natin simulan ang panibagong araw, tayo'y tumayo at manalangin. Mga bata, tumayo at manalangin. Rose, halika dito sa harapan at ikaw ang mag-lead ng prayer. Panginoon, maraming salamat po at binigyan niyo kami ng panibagong araw upang kami ay matulog. Sana po ay gabayan niyo po kami hanggang sa matapos ang anak namin. Maraming salamat, Rose. So bago kayo umupo, inyong ayusin ang inyong mga upuan at pulutin lahat ng mga kalat na inyong nakikita. Ayan, maaari na kayo umupo. So mga bata, sino ang absent ngayon? Sekretarya? Sino ang absent ngayon? Wala po, ma'am. Wala po, mabuti at presentado kayong lahat sa araw na ito dahil hindi kayo magsisisi sa ating panibagong aralin. Kaya, tara na! At tayo'y mag-aral. Sabay-sabay natin hinangin ang mga bagong kaalaman. Mayroong kulitan at meron ding kwentuhan. Di kayo iiwanan. Tayo'y magtutulungan. Sapagkat dito sa asignatura kung saan Filipino ang bida. Ako si Tidea de Bringas, ang inyong guro na lilinang sa inyo. Magandang araw mga bata. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw din. Ating balikan ang ating binalakay nung nakaraang araw. Naaalala niyo pa ba ito? Opo. Oo. Ating nang subukin kung naaalala niyo ba ang mga ito. Meron akong pagpipilian. Ma'am, Mga I go out. Yes, anak. Yes. Meron akong pagpipilian dito ng mga salita at ilalagay dito sa mga pagkakas saan nananakit itong mga okay ka lang ba, Rose? ma'am, sinasapag po ako. Sinisipon. Bigyan mo nga ng jacket yan. Hag na lang. Wow, sweet naman. Ito, ating basahin muna ang ang kaisipan at ating ilagay ang mga sagot. Ang paggamit, ang paggamit sa iyong mga patlang o naunang mong kaalaman sa pagbabasa o pagsusunod sa isang teksto ay magandang gawin. Mahalaga ang patlang ng iyong karanasan sa teksto upang higit itong patlang. Sa unang patlang, ano ang sagot dito? Yes, Rose? Ang sagot sa patlang, ma'am, ay Meron tayong pagpipilian, karanasan, pag-uugnay o maunawaan. Karanasan. ang paggamit sa iyong mga karanasan. Tama. Tama ang iyong sagot. Ang paggamit sa iyong mga karanasan o nauna mong kaalaman sa pagbabasa o pagkikinig sa isang teksto ay magandang gawin. Mahalaga ang patlang. Ano ang sagot dito? Yes? Mahalaga ang maunawa at pag-ugnay. Tama ang iyong sagot. Very good, Karen. Mahalaga ang pag-uugnay ng iyong karanasan sa teksto upang higit ito. Yes, Jane? Maunawa. Maunawaan. Tama. Ayan. Okay? Ating nang basahin ulit, mga bata. Ang paggamit sa iyong mga karanasan sa pagbabasa o pakikinig sa isang teksto ay magandang gawin. Mahalaga ang pag-uugnay ng iyong karanasan sa teksto upang higit itong maunawaan. Very good, mga bata. Nakikita ko sa inyong mga mukha na talagang pinaghandaan ninyo ang ating aralin ngayon at inyong natatandaan pa ang ating nakaraang aralin. Ngayon, ang ating tatalakayin ay tungkol sa pag-unawa sa teksto gamit ang karanasan. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, ay kitang-kita ko sa inyong mga sarili na kayo'y presentableng pumasok dito sa ating paaralan. At syempre, para maging presentable tayo sa pagpasok sa ating paaralan,
paaralan ay meron tayong mga ginagamit na kagamitan upang mapanatili natin malinis ang ating mga katawan. At ngayon ay ating tutukuyin kung ano yung mga kagamitan na iyon. Handa na ba kayo mga bata? Oo! Okay, kung ganon, atin lang simulan. Okay, ang ating gagawin ngayon ay meron akong sasabihin sa inyo na salaysay at tukuyin niyo kung ano ang tinutukoy nung salaysay na yun. Meron tayong pagpipilian. Ito ay ang medyas, panyo, shampoo, sabon, at Colgate. Kung inyong katukoy ang kagamitan na tinutukoy nung salaysay na yun, ay pumunta kayo dito sa harapan at inyo ipakita kung anong bagay na yun. Naiintindihan ba mga bata? Opo! Akin lang simulan. Sa una, ito ay ginagamit na pamunas sa mukha at kamay. Ano ito? Ma'am? Princess? Panyo, ma'am. Ito ay panahalikangan sa harapan. Halika dyan, panyo. Yes, saan siya ginagamit? Pamunas ng pawis, ng kamay, at iba pa. Maraming salamat na pamunas sa mga dumi sa ating katawan. At saka kayo, inyong takpan ng inyong bunganga gamit ang kapon para hindi tayo makahawa sa ibang mga tao. Yan ba mga bata? Opo! Sa ikalawa. Jane, paano nabasa? Tumayo. Ginagamit ito sa pagligo para ako maging mabango at malinis. Kaya ito ay sabon. Ito ay sabon. Tama, ito ay sabon. Maaari mo bang tukuyin kung saan yan ang sabon? Ayan. Sabon sa inyong mga klase. Ayan. Ito ay ang sabon. Saan ito ginagamit? Sa ating katawan para mapanatili, para maging mabango at malinis at iwas sakit para matanggal ang mga dumi sa ating katawan. Maraming salamat. At sa ikatlo naman, ginagamit ito upang maalis ang alikabok sa iyong buhok at mapanatili itong malambot at mabango. Ano ito? Yes, Rose? Ito ay shampoo, ma. Ito ay ang shampoo. Maaari mo bang tukuyin kung saan dyan ang shampoo? Ito po ang shampoo. Yan ang shampoo. Saan ito ginagamit? Ginagamit sa buhok Para? para maging mabango at malambot. Para maging mabango at malambot. Ginagamit mo ba ito? Araw-araw? Opo! O kaya naman pala napakalinis ng iyong buhok at napakabango, di ba? Kaya maligo kayo araw-araw mga bata, ha? Thank you, Rose. At sa ikaapat naman, isinusuot ko ito bago magsapatos. Ano ito? Ma'am. Yes, Karen? Medyas. Ito ay ang medyas. Maaari mo bang tukuyin kung saan dyan ang medyas? Ayan. Tama, ito ay ang medyas. Para saan ito? Sa paa para hindi basa. O tama, para hindi rin mabasa ang ating paa. Para hindi mapawisan, di ba? At para dagdag dekorasyon sa ating mga sa ating sapatos at para hindi magkasugat ang ating paa pag tayo nagsasapatos, ha? At sa huling numero, pakibasa, sis. Ginagamit ito upang maiwasang mabulok ang ngipin at maging matibay ito. Ito ay inilalagay sa silyo. Ano ito? Ano kaya ito? Colgate. Colgate, tama. Ang Colgate ay isang brand. Yes.
Pero it's a type of toothpaste. Tama, pakitukoy nga ang ano dito? Ang toothpaste. Saan ito ginagamit? Sa ngipin. Sa ngipin para saan ito? Para mapanatili nating mabango at malinis. Tama, ginagamit natin to para sa ating ngipin para hindi magka-bulok. Ano? Para hindi rin bumaho. Ayan. Mukhang natukoy nyo ang mga gamit na ito gamit ang inyong karanasan. Tama, karanasan. Dahil lagi nyo itong ginagamit, di ba mga bata? Opo. Mga bata, maaari nyo ba akong tulungan? Opo. Ano? Opo. Meron akong mahiwagang kahon dito. At merong 6 na mga bagay ang narito. At kailangan ko ang 5 bagay na iyon. Pero para mapalapas ang mga bagay na iyon, ay kailangan ninyong masabi ang kanilang mga pangalan sa pamamagitan ng aking isasalaysay. Handa na ba kayo mga bata? Opo! Sa una, umuulan man o umaraw, ay lagi ko itong bitbit. Ginagamit ko ito upang di magkasakit. Sa unti kong braso, aking sinasabit. Ano ito? Yes, Karen? Payong! Ito ay ang payong. Halika dito sa harapan at iyong tukuyin. Oh, wag mong tingnan. Charan! Ayan, ito ang payong. Saan ulit ito ginagamit? Umuulan at umaraw para hindi tayo mabasa at may arawan. Tama, para iwas sakit din, iba? Okay, maraming salamat. O, mari makikip muna. Ay, mahirap. Sa ikalawa naman, maraming salamat, Karen. Sa ikalawa, sa paaralan tahanan, ito ay aking kaibigan. Kwentong kay ganda, mayroon siya niyan. Maraming ding aralin. Sa kanya'y matututunan. Ano kaya ito? Rose? Sa tingin ko, ito ay isang ito ay isang aklat. O, tama. Halika nga dito sa harapan. At iyong tukunin ang iyong pakiramdaman. Yan. Tama ba ang kanyang nabunot? Yes! Ito ay ang libro. Dito tayo kumukuha ng mga kaalaman para tayo'y matuto. Maraming salamat, Rose. Kaya lagi kayong magbasa ng aklat, mga bata, ha? Opo. Para madagdagan ang inyong kaalaman. At sa ikatlo, ito ay hugis bilog, may malaki at maliit. At tumatalbog-talbog. Paborito mo itong laruin sa labas ng bahay at sa loob ng bahay ay gayon din. Ano kaya ito? Yes, Daniela? Bola. Ito ay ang bola. Tama. Yung pakiramdaman nga kung alin dyan ang bola. Ayan, ito ay ang bola. Tama ba ang kanyang nabunot, mga bata? Yes po. Saan natin ulit ito ginagamit? Kapag naglalaro. Tama, ito ay ang volleyball. Ball. At ang ika-4, kaibigan ng ngipin kung ito'y ituring kahit maliit na singit, kanyang lilinisin upang ganda ng ngipin ko'y laging mapansin. Ano kaya ito? Yes, princess? Toothbrush. Ito ay ang toothbrush. Tama, ito ay ang kapartner o katuwang ng cepilyo. Iyong pakiramdaman kung alin dyan ang toothbrush. Ayan, tama ba ang kanyang nabunot? Opo. Opo, ito ang ginagamit natin para sa ating Ngipin. para ito'y Linis. malinis
at hindi Sira! masira o mabulok. Maaari ka nang umupo. Tama. At ang panghuling numero naman, gamit ito para buhok ko'y gumanda, umunat at umayos, kumikindab-kindab pa. Para naman ang araw ko ay laging masaya. Ano kaya ito? Yes, Rose? Ma'am, ito ay suklay. Ito ay suklay, tama. Halika dito sa harapan at yung dito ay dyan ang suklay. Tama ba ang kanyang bunot, mga bata? Oo, ito ay ginagamit. O, yan. Katulad niya, ginagamit upang makatanggal ang bubol sa ating buhok. At para maging maayos na tingnan. Ayan. Maraming salamat. Mga bata, sa aking mga sinambit at inyong tinukoy, ano ang inyong ginamit para ito'y matukoy? Karanasan. Bakit karanasan? Dahil ginagamit namin to araw-araw, ma'am. Tama, dahil ginagamit-gamit nyo ito araw-araw at dahil ito ang paggamit sa inyong mga karanasan o yung mga naunang kaalaman sa pagbabasa o pakikinig sa isang teksto ay magandang gawin. Ito ang inyong ginamit upang matukoy ang mga gamit na aking mga sinambit. Ayan mga bata, maikling kwentuhan na. Masaya ba kayo? At tayo magkwekwentuhan na? Mahilig ba kayong makinig sa kwento? Ano pang inyong ibang hilig na gawin? Kumanta. Ano pa? Sumayaw. Ano pa? Mag-drawing. Magtula. At madami pang iba. Kagaya kayo sa ating bida ngayong araw na ito. Sa ating ang bida sa ating kwento na si Jowen. Tayo'y basahin. Ating basahin ang mahusay na kamay na isinulat ni Christina E. Tamay. Aking munang babasahin at kayo din. Kayo at inyong babasahin pagkatapos kong basahin. Ito. Hilig ni Jowen ang gumuhit. Bumubuhit siya ng mga puno, tao, hayop, at kung ano pang nakikita niya sa kanyang paligid. Bakit siya sa mga palisahan? Ang lagi sa mamuna, lagi niya sinasanay ang kanyang kakayahan. Dahil lagi niya naalala ang sinasabi ng kanyang ina na kung hindi mo pauunlarin ang iyong talento ay mawawala yan sa iyo. Sa tuwing ay isip lalo niyang pinagutusan ang kanyang ginagawa. Ngayon, pakibasa nga mga bata. Ayun naman. Ni Joel ang gumuhit. Gumuguhit siya ng mga puno, tao, hayop at kung ano-ano pang makikita niya sa kanyang paligid. Batid niyang magaling siya sa mga palisahan, siya ang laging nangunguna. Gayunman, lagi niyang sinasanay ang kanyang kakayahan dahil lagi niyang naaalala ang sinasabi ng kanyang ina na kung hindi mo paularan ang iyong talento, ay mawawala ito sa iyo. Sa tuwing naisip niya, lalak niyang pinaghusay ang kanyang ginagawa. Ngayon, meron tayong mga katanungan. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Opo! Tungkol nga ulit ito, tungkol sa Joel! kay Joel. Kay Joel. At ang pamagat ito ay Mahusay na kamay. mahusay na kamay. At meron tayong mga katanungan dito na ating sasagutin. Ano ang ibang tawag sa pag
pagguhit mga bata? Drawing! Ito ay ang drawing. Tama. At magiging magaling kaya si Joel sa pagguhit kung hindi siya nagsasanay? Hindi po! Hindi. Kasi pag hindi niya sinanay ang kanyang talentong pagguhit, ay maaari itong mawala sa kanya. Kaya kung kayo'y may mga talento, ay lagi kayong Magsanay! magsanay. At sa ikatlo, anong katangian ang mayroon si Joel. Mahusay mag-drawing. Ano ang katangian na mayroon kay Joel? Mahusay! Sabi niyo kanina ay, ano ang sabi niyo kanina? Mahusay. Mahusay, di ba? Sabi niyo, Opo. tama, ito ay mahusay at matyaga. Pag tayo may talento, o gusto nating i-pursue ang ating talento, kailangan nating maging matyaga. At sa ikaapat, sino ang laging naaalala ni Joel? Kaya pinagpuputi niya ang kanyang ginagawa. Mama niya. Nanay. Kaya mga bata, makinig tayo lagi sa ating mga magulang dahil para ito sa ating ikabubuti. At sa ikalima, ano ang ibang ibig sabihin? Anong ibig sabihin ng pamagat sa ating kwentong mahusay na kamay? Ma'am. Yes? Sa tingin ko, ma'am, ang ibig sabihin sa pamagat na mahusay na kamay ay dahil sa matyaga at matyaga na kamay na ginagamit ni Joel upang siya ay makapag-drawing. Matyaga. Matyaga? Matyaga na kamay. Matyaga na kamay, isa yan sa ibig sabihin ng ating kwento. At magaling mag-drawing ang isa dito. Magaling gumuhit o mag-drawing. Kayo ba mga bata, mahilig ba kayong mag-drawing? Opo. Kung ganon, sinong magugustuhan ang ating susunod na gagawin? Ito ay ang pagguhit din. Makinig kayo sa aking sasabihin. Bago yan mga bata, ano ang mga dapat nating tandaan pag tayo'y mayroong ganitong aktibidad na magka-partner? Ayun. Rose? Magkipagtulungan at mag-usap. Dapat meron tayong magandang komunikasyon sa isa't isa. Huwag makipag-away. Lagi nyo tandaan na magkakaibigan kayo. Maging maunawain pag may ganitong mga aktibidad. Ngayon, ang inyong gagawin ay pakinggan ang aking sasabihin mga bata ha. Yan. Pumili kayo ng iyong iguguhitan sa aking sasabihin. Ito ang inyong iguguhitan. Pumili kayo. Pakibasa nga mga bata. Iguhit ang mga kagamitan sa pagguhit. Lahat kayo. Guhit ang mga kagamitan sa pagguhit. Guhit ninyo ang paborito niyong gawin dalawa. Halimbawa, paglalaro. Guhit ninyo ang mga kasapi ng isang pamilya. Ayan, pipili kayo ng inyong kapartner at pumili kayo ng isa kung ano ang inyong iguguhitan. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto pang gawin ito. Tapos pagkatapos ng 5 minuto ay inyong i-represent o i-share ang inyong mga gawa dito sa harapan. Naintindihan ba mga bata? Opo. Okay, maaari na natin simulan. Meron ako Manila paper dito na inyong pagguguhitan at meron din mga lapis. Tapos na ba kayo mga bata? Opo. Maaari nyo bang ibahagi ang inyong mga ginawa? Opo. Dali
ang una? Ano dito? Halika dito sa harapan at dalawa kayong magpapaliwanag. Ano ang inyong pinili? Ay, duwa. Ito po ang mga kagamitan sa pagsuko. Pakitukoy nga kung ano ang mga kagamitan na Ito yan. po ay lapis, papel, eraser. Ayan, ito ay ginagamit upang gubuhin tayo ng mga pampalat. Ang mga gusto nating isipin. Maraming Ginagamit din na Oo, nagsusulat, ay pagsulat, o pag-guhit man yan, ay ito yung ating ginagamit. At kayo, Karen? Explain it. Ma'am, ang ginuhit namin ay ang kasapi namin sa pamilya. Ito ang aming lolo, ma'am. Ang aming lolo ng sa lolo ng lolo namin. Isa na lang po yung natitirang lolo namin. Yung mga lolo na anak ng lolo ng anak ng lolo namin. Patay na po sila, ma'am. Yung lolo ng lolo na lang ng lolo namin yung buhay. Kaya po, ganito ma'am. Bilang na po ang buhok niya, ma'am. Ilan na lang, ma'am? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na lang po. Ang pinili niyong nakatakot sa mukha mo, Pe. Ma'am, na okay siya. Understandable naman kasi ito ang itsura lang ng kanilang lolo. Di ba ang lolo natin medyo maliit na ang buhok? At kulang-kulang na rin ang ngipin. Kaya, ito ay ang kanilang lolo. Kasapi sa kanilang pamilya. Ma'am, bakit hindi siya magpapustiso? Ma'am, wala po kami nabasa. Ma'am, may baka. mga pantay ginapayag na. Ma'am, kasi matanda na siya eh. Narurunod na yung ibang parte ng katawan niya. Ma'am, bakit walang kamay? Wala din siya. Siguro, Ma'am, mapalag. Matanda na po siya eh. Lolo pa rin ng lolo ng lolo ng lolo namin. Kaya wala na siyang pangat. Ma'am, palag. Anong connect? Kasi syempre, natutunaw na yung katawan niya. Mami, fascinating ko kailan po namin sa cementerio. wag nating ibuli ang drawing ng iba ha. Lolo daw nila ito. Ating respetuhin ang kanilang ancestors. Yes! At parang yan yung picture na sila guys sa kaba. Parang kurang pipicture frame. Buhay pa siya pero ina-advance na namin. Kasi mamamatay na din siya, mami. Ay! Wag ganun, be. Wag ganun, anak. Kasi, dapat nga tayo maging masaya dahil Tignan mo buhay si pa ang Karen, ating ma'am. lolo, di ba? Diba? Yan lamang po, ma'am. Maraming salamat. Basta ito ang kasapi ng kanilang pamilya, ang lolo. Tandaan mga bata, huwag nating pagtawanan ang pamilya ng iba, ang mga nakakatanda. Okay, siguro meron mga rason kung bakit ganito ang kanilang iginuhit at ating itong respetuhin. Tandaan niyo yun mga bata ha? Opo, maraming salamat. Magaling mga bata at naging masaya ang ating aktibidad ngayong araw na ito. Masaya ba kayo mga bata? O ano ang mga lagi nating tatandaan? Kapag meron tayong talento, ating laging gamitin at sanayin para hindi Oo, para hindi ito mawala sa atin at lagi tayong magtyaga kung meron tayong mga pangarap para may nilaga. Oo, pag may tinanim, may aanihin. Asan yung nilaga? Yung sama. Mami, ako May nilaga mo. Okay. Napakasaya ninyong kausap mga bata ha. Ang may natawa sa inyo. Magandang joke yun. So, lagi nating tandaan, lagi nating gamitin, sanayin, at laging matyaga. At ang lagi nating tatandaan pag tayo merong mga
natutukoy ng mga bagay o may mga gusto nating malaman sa ating kapaligiran, anong gagamitin natin? Mag-aral. Mag-aral. Ano pa? Anong gagamitin natin? Magtyaga. Magtyaga, tama. Ano pa? Yung Magnilaga. Magnilaga? Mag-observe. Ano yung ating gagamitin kapag tayo tutukoy ng mga bagay o may mga gusto nating malaman? Katulad nung kanina, nung mga aktibidad natin kanina na mga toothpaste, gano'n, yung mga ginagamit natin. Ano? Ano? Karanasan. Ito ay ang karanasan dahil ang karanasan ay ang naunang Kaalaman. kaalaman. Tama. Magaling mga bata at marami kayong natutunan sa ating aralin. Ngayon ito man ay tula, salaysay, kwento ay dapat natin itong mabasa ng may pag-unawa. At para maunawaan natin ang mga yun ay ginagamit natin ang ating karanasan. So, meron ba kayong mga katanungan sa ating aralin mga bata? Wala na po. Wala na ba? Kung gayon tayo tungo sa ating ang ating susunod na aktibidad bago tayo magtapos sa ating aralin. Handa na ba kayo mga bata? Opo. Ilabas ang inyong papel at lapis o wood at lapis. Ilabas. Ayan. Ito ang ating gagawin. Pakibasa, may dalawa tayo aktibidad na ating gagawin. Ang una ay ito, pakibasa ang unang Basahin ang mga pangungusap. Hindi sa loob ng kahon ang tamang sagot sa pamamagitan ng pagguhit. ito ang mga pagpipilian ninyo upang masagot ang mga salaysay na nakalagay dito. At sa ikalawa naman, Basahin ang teksto. Sabihin kung ano ang dapat gawin ni Jose. Sulat ang iyong sagot sa loob ng kahon pagkagat. naiintindihan niyo ba kung ano ang inyong gagawin mga bata? Opo. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating pagsasanay, ay kayo magtanong sa akin, lumapit sa akin. Huwag man magtanong kung may right hand ba ito? kung may ginamit ba? Okay. Bibigyan mo kayo ng 5 minuto upang sagutan ang ating mga pagsasanay. Maasin ng simulan. Tapos na ba kayo mga bata? Opo. Pakipasa na ang inyong papel. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, meron tayong assignment na yung gagawin sa inyong tahanan. Pakilabas ang inyong kwaderno. At inyong isulat ang inyong assignment. Pakibasa ha? Gumawa ng mailing salaysay tungkol sa ano ang iyong pinakamagandang karanasan sa papasok sa eskwelahan. Maraming salamat mga bata. So, ipapasa niyo ito sa next meeting. Muli, naiintindihan niyo ba ang inyong assignment mga bata? Opo. Okay, kung ganon, maraming salamat mga bata at marami ba kayong mga natutunan? Opo. Muli, ako si Binibining Judea Ditigas ang hilinang sa inyo dito sa asignatura kung saan Pilipino ang bida. Sa susunod na pagkikita,